Hi guys, welcome to Ate Custom Vlog. Today papakita natin yung sari-saring itsura ng Toyota Tamaraw na gawa ng Ate Custom. So hanggang bukas na lang kami dito, pero ngayon lang gagawa ng vlog about Toyota Tamaraw. So well, we have our Toyota Tamaraw diesel. So ang pinapakita natin dito, nilift natin siya ng I don't know kung 4 inches o 6 inches inangat yung ton dito. Pero makikita yun, napakaganda ng itsura ng Tamaraw ito. Ang una nyo mapapansin ay itong headlight natin na bilog. So gumawa kami ng custom grill na original by Atoy Customs. Kasi marami din nakikita sa abroad na gumagawa ng bilog na rounded headlight. Pero pag nakikita natin, parang laging may kulang. And then, yung taste ng ibang bansa and tayo mga Pinoy, ang taste natin ay magkaiba. So gumawa kami ng layer design na mas simplified. So ito siya. So naglagay tayo ng mesh grill dito sa gitna. And then naglagay tayo ng headlight na may angel eye, which is itong headlight ito very common, pero ang hina-highlight natin dito is the grill. So you can change your headlight whatever version or whatever kind or upgraded na gusto ninyo. Pero ito, pinakita lang natin yung simplified na meron tayo. We also have the add-on kit. So, this one's made of ABS plastic. So, pag may order na sa amin, hindi na fiberglass. So, we do the ABS plastic. We also have this skid plate. Itong skid plate na to is also made of ABS plastic. And then, syempre, ang detailing nito, Lucentesa. So kung makita nyo, napakakintab ng pagkagawa ito. So naka all-terrain wheel siya, pero we have this door moldings. This door moldings locally made din, designed by Ate Customs din. So tapos ito yung Toblerone natin. Ito yung napakagandang, very minimal. Hindi mo mapapansin na meron siya. So itong line na to ay kasunod ng linya dito para maging buo siya. So, ang pinaka-highlight ng Tamaraw ito, well, bago ba punta sa highlight, this is a roof rack of Atoy Customs. So, ginawa na rin natin itong roof rack na to. Usually, ngayon, nagpapamanufacture kami sa mga builder ng roof rack na design natin, tapos binibigay natin sa mga manufacturer para gawan nila tayo ng brand natin. And then, ang pinaka-highlight, etong umaangat na some people will call this boom dump truck. Kung ano pang klaseng lift, pero isa sa hydraulics lift na kung mapansin mo, tinanggal yung buong bed. Ginawan to ng ganito. So one-off lang to. Well, syempre partner namin lagi si SR Performance. Si SR Performance ang gumawa ng pinaka-bed na to na umaangat. So nilagyan rin natin ng tricycle, trike bike. So, para lang meron siyang accent at saka wala lang, ang ganda niya tingnan. So, ito yung Tamaraw na napaka simple, isa sa sobrang simple ang itsura niya, pero ang angas tingnan. So, well, isa pa lang to sa mga Tamaraw na makikita natin. Ngayon, after niya ma-appreciate to, pupunta naman tayo sa loob. Titingnan natin ang second Tamaraw. 4 ang Tamaraw na i-feature natin today. So, this is the first Tamaraw na pwede natin pakita sa inyo. So, kung ready na kayo, punta tayo sa second Tamaraw. Okay guys, second Tamaraw na titingnan natin. Well, this is the second Tamaraw na papakita natin. It's a short wheelbase Toyota Tamaraw. This is a gas. So kung mapapansin nyo, unang yung mapapansin dito ay yung headlight. Yung headlight ay pareho doon sa Tamaraw na sa labas. Pero this one, iniba lang namin yung colorway. So may flat black, and then nilagyan namin ng carbon fiber hood. And then this one's also is ABS plastic na, like the one outside. This one's also ABS plastic. We also have our skid plate. So, last car show, kung makita nyo, iba ang colorway nito. So, ngayon nilaro namin ulit yung colorway niya para may iba. So, ito lang yung sa harapan.
So, sa side naman tayo. Kung makikita nyo, ito ay nakakabit ng Falken Tar. 235, I think, 235.50. $235.55, 17. So, ito yung pinakabagong wheels ng Concept 1. So, nilagay natin kaagad. So, ang mga pasyo pa dito sa short wheelbase sa Tamaraw na to ay nagkaroon na siya ng bubble top. Nagkaroon na rin siya ng cab. Ang tawag namin dito extreme cab. Kung maalala nyo sa ibang vlog namin, pinakita namin to hindi pa tapos. So, ngayon, ito na yung version niya na tapos na. Tapos, dito sa kabila. Dito muna, pakita ko muna. So, ito ay naka-racing seat na Momo. So, racing wheel. And then, sa kabila naman nakita nyo, may footrest yung puan. Diyan ako po ang mga babae. So, asawa ko dyan, habang minamaneho ko, dyan siya natutulog. Ako naman ay nakaupo sa racing seat. So, sa kabilang angulo tayo. So guys, kung mapapansin nyo, ito na siya. Again, ito yung Falken Tar sa kinabit natin with the Black Rhino wheels. Kung mapapansin nyo, pick up na siya. Tapos, ito yung extreme cab. Nung pinost namin, wala pa to. So, this one, after the car show, magiging ready na kami for sale. Lagi tinatanong ng tao, how much itong setup na to. Itong setup na we have our breakdown. Tamaraw short wheelbase. So, buong yung extreme cab niya, it's 300,000. Ito siya with the bubble top. And then, bed pickup conversion, which is this one. Whether you want it pick up or maging original mo pa rin na drop side, it's your choice. Tapos, we have our custom-built bumper, which is this one. Tapos, meron din kaming tow hitch, which is ito. Hindi lang namin nalagyan ng price. So, nakadikit siya sa chassis. Tapos meron siyang panghila for emergency. Tapos lagi tinatanong sa amin ng tao, ito ba ay pwede maging 5-seater? Ang sagot namin lagi, ginawa talaga namin to for 2-seater. Hindi namin, disclaimer kami kagad, hindi to 5-seater, so 2-seater lang to para sa mga owner na malalaki. So yung mga owner na mga 6.5 or malalaki, pwede ka na bumili ng Tamaraw at pwede mong tulugan dahil kung makikita mo, yung mismong pinaka-wall niya, sinira na namin yung wall to give way para mahiga mo tong upuan na to. Yan. So yan, kung makita nyo, ito yung dating wall, hanggang dito siya. So ngayon, kung mahilig ka, kung pet lover ka, pwede malagay cage ng aso or hobbies ka, kahit anong gamit mo, pwede mong i-protect yung gamit mo within reach na hindi mo kailangan ilagay sa likod. Next, we also have pinakita namin yung framing na yan. So yung mga framing na yan, meron kaming framing dahil ang final production namin, meron kaming 1.5 mm sheet metal to cover to have protection para just in case meron siyang impact, hindi tatagos hanggang loob. So, to know more about these details, puntahan nyo lang kami. Next, we go to the third Tamaraw. Okay guys, ito, mamamangha kayo sa makikita nyo. Ang makikita nyo, a Toyota Tamawaw. So guys, presenting a Toyota Tamawaw. So, sa harapan pa lang, ito yung sinasabi ko, yung itsura pala niya sa harapan, parang gusto mo nang umupo at uminom ng kape at tambayan at tingnan lang. So, ano ba ang goal namin dito? So, gumawa ka tayo ng wide body kits for Toyota Tamaraw. So, isa-isahin natin yung kwento nito ha. So, itong grill na to, yung nakita mo first Tamaraw, second Tamaraw, and third Tamaraw, iisa ang itsura ng grill niya pero different colorway. So, we put this one and then iba rin yung headlight niya. So sa tatlong Tamaraw, iba-iba yung headlight rin nilagay namin. And we have our
add-on bumper design. Diba? Tapos ito yung skid plate din. Diba? Tapos ito nilagyan naman ng PIA na fog lamps. Pero nilagyan rin namin ng carbon fiber hood. So, pwera dito, makikita mo yung roof rack. Itong roof rack na to, nagbumagay talaga siya. Pero ang pinaka-highlight sa kotse ito is the wide body kit. So, ito, originally ang plano namin, mas wider pa. Kaso naubusan na kami ng oras, car show na. So, nilabas lang namin ng konti. Una-una, naka-airbag pala to, gawa ni Custom Misfit. So, air suspension. So, tapos, going back to the body kit. So, dapat ang gagawin namin, kukuha na namin ang buong mold to. Tapos, yung offset ng mugs, kailangan namin ilabas para makuha namin yung tamang fitting. Pero, dahil hindi kami umabot, ito na lang. Pero, ang ganda rin nung lumabas. Next, syempre yung colorway na to, ang gumawa ito si JK Evangelista. Pero yung concept na to, ang nagbuo dito, si Sammy. Si Concept 1, ang nag-encourage sa akin gumawa ng body kit. Nung sabi niya gumawa pa ako ng body kit, nung una ayoko na talaga gumawa ng body kit. Kaya sabi ko, it's been a while na parang tapos na ako sa body kit. Pero from time to time, gumagawa ako for my personal use lang. Since ang Ate Customs will be 30 years na next January, bigla ako naisip, nga no, gawa kaya ako ng isang medyo matindi ang itsura. So naisip ako gumawa ng wide body kit. So yung nire-request sa akin ni Sammy, tinuloy na namin, which is ito siya. So yung dating ng body kit ito, sobra kaming happy dahil yung very simple pero yung impact niya, all the lines ng body kit, makikita nyo, ay kasing hugis nung itsura nung Tamaraw. So, for example, this spoiler, this is only a prototype, but if you check the detail of the spoiler, yung mga corner niya, yan o, hindi pa siya ganun ka-perfect, pero talagang binigyan mo ng attention dahil ang shape ng Tamaraw ay puro parang may pagka-octagon shape. And then, we did this body kit. So, bago namin ginawa itong body kit na to, so, gumawa muna kami, naglagay muna kami ng mugs na gusto naming, mugs na pwedeng, na gustong-gusto namin bago namin ginawa itong body kit. To understand more about the body kit, yung ginawa namin shape is yung puro octagon shape din. And then, unang plano namin, meron kami sana gustong paggayahan na imported design. But we decided na no, gumawa na lang tayo ng local design natin. Since Ate Customs will be 30 years na on January, we have to do a design na talagang original natin. Na pagka naalala ka ng tao, ang pag-uusapan ay yung original design mo na body kit. So, ito yung wide body kit na ginawa natin. Even this small detail na to, talagang pinag-isipan niya. So, it's a stainless na pinabend natin and then kinuha natin para yung outline niya maging malinis. And then this one, from 71 inches, ginawa naming narrower to give way doon sa wide body kit. Pati yung design, kumapas yung linya na to, itong linya na to, continuously, meron pa siya dito pero nakatago na, and then continuous hanggang dito. So ngayon, lagi tiyaton sa akin, ano ba pinaka-challenge ko nung ginawa ko itong body kit na to? Isa sa pinaka-challenging na ginawa ko dito is this part. Kasi pag ginawa mo itong body kit na to, after this, ito na yung pinakamahirap alanganin tingnan. So paano ba namin papagandahin? Dahil pag hindi mo nilagyan ito, ang pangit tingnan ng wall na to, walang continuity. So yung design namin na Toblerone na fiberglass, gumawa kami ng shape na gito at ginawa pa rin namin yung kanto-kanto para lumabas ng design na to. And then, nagawa kami ng gap. Itong gap na to is intentionally, itong gap na, teka, hindi pa putol to So, intentionally, nakahiwalay siya para walang stress kasi iba yung support tong bed at saka tong body. So, hindi mo siya pwedeng ipagdikit dahil pag dumingin siya, magka-crack din So, naglagay ka ng space para tumama yan. So, again guys, siguro papakita pa namin ano pa mga ginawa dito. Pero sa ngayon, makita mo, syempre naka-Momo steering wheel, naka-Momo na upuan.
naka PIAA na lights, and then itong body kit na to is only one of one. People would always ask us, magkano yung body kit? So sabi ko, we're not interested to sell our body kit. We just want you guys to appreciate yung Filipino design na body kit. So kung sabihin mong ibebenta, siguro hindi pa ngayon. Our original plan is to show lang yung talent ng Filipino craftsmanship, which is ito. Even this motorbike is one of one also. So hindi siya marami. So itong bike na to, talagang nag-iisa lang rin to. So sa mga people who love customization, mga enthusiasts sa kotse, you love this build. And lastly, the fourth Tamaraw na papakita natin is a Tamaraw na ginawa nating LC79. So kung ready na kayo, puntahan natin. So sana natuwa kayo din sa mga Tamawaw na ginawa natin. So tingnan natin yung next Tamaraw. Fourth Tamawaw. Would you believe this one is a Toyota Tamaraw? Mukha siyang LC79. So pinaghirapan gawin talaga itong hood na to at saka fender. Ang gumawa ito, kumpare ko. Pare. Okay, si pare Jomar, kinikwento pa lang niya sa akin nung binibuild niya to kung gaano kahirap. Inabot talaga to ng buwan. Pare, kwento mo nga gaano kahirap yung mga detaling ginawa mo dito? Hirap pare kasi ang ginawa natin, nagparating tayo ng orig talaga na pang LC79. Okay, guys, orig na LC79 na kit to. Kaso, kailangan natin i-asawa din sa Tamaraw na medyo flawless siya, na hindi halata yung transition. Okay. So yun yung medyo mahirap na part. Yes. Actually, sa mga nagko-customize, ang pinakamahirap doon, yung hindi nyo mahahalata. So, ang mga napansin ko detalye dito, well, the grill is original, the bumper is original, pero syempre, mounting point, ginawan pa rin ni pare ng maayos na kahit natanggalin mo lahat, makakabit mo pa rin yung original parts ng Tamaraw. Yun yung isang challenge na ginawa natin dito. Ginawa natin siya na reversible. So, pag nagsawa ka na sa ganyan look, gusto mo ibalik sa dating Tamaraw, pwede. Pa rin natin. Okay. So, guys, mind you, yung mga linya, ito mga linya na to, ito ay napakahirap. So, we have the original LC na lights, and then, ang original fender ng LC79, meron pa siyang flares. Pare, okay lang, may speaker tayo dito. So, hindi na kinabit ni pare yung flares kasi magmumukha siya mas mataba sa likod. So, niretain na lang niya to. Ito pa, silipin nyo. Nakita mo tong linya na to. Napakahirap kunin ng linya na yan. So, nagawa ni paring magmukha siya perfect na perfect. Tapos, etong mga nasa likod na to, ito yung tamang sukat ng LC79. Pero sabi nga ni pare, this one sa aftermarket na mga bed ng LC79. Katabi niya yung original. Pero lahat, kung titingnan mo to sa kalye, the only thing na lang na malaman mo Tamaraw to, pare, para malaman na Tamaraw, ano na lang ang giveaway? Pinto. Okay. Pinto na lang. So kung pinto na to, binago mo pa, para ka na naka-LC79, even yung bumper niya sa likod ay original. Itong bumper na to, original na LC79 na bumper. So, guys, pinaghirapan niya ng kumpare ko. So, ang plano namin ngayon, after the car show, sa sobrang dami nag-inquiry ng LC79, gagawa namin ng mold, yung hood and fender. Kasi nga yung hood ni pare at saka yung fender niya, medyo modified, medyo mabigat. Pero, napakaganda, napakatindi ng pagkagawa ng kumpare ko dito. So guys, salamat pare. Sana, ito na yung last Tamaraw. So 4 na Tamaraw ang na-feature natin sa car show. Actually, marami pang Tamaraw dito na maganda. Pero syempre, ang pinakita ko lang ngayon is yung mga Ate Customs build at saka syempre mga collaborate with Concept One and kumparing Jomar. So, yeah, the Dog X. Yeah. Okay. So guys,
kung sakaling anumang Tamaro ang magustuhan nyo, kung nagustuhan ito LC79, tawagan nyo na si Dog X para ma-appreciate nyo at saka para malaman nyo lahat pa ng detalye about Tamaro to. So bago tayo mag-end, punta tayo ulit sa harapan. So guys, ito yung mga detail niya. Masasabi mo bang tama raw yan? So guys, sana natuwa kayo doon sa apat na tama wow na pinakita natin. So sa mga enthusiasts dyan, huwag kayong magsasawa. Talaga, like sasabi, every day is a blessing. No negativity. Pagkagising mo pa lang, miracle na yun. So pare, meron pa bang sa kanila pwedeng kontakin at tawagan? Pwede nyo kaming kontakin dun sa official page ng Dog X Overland and Off-Road Solutions. Meron din tayong mga iba pang social media accounts yan sa Facebook. Search na lang Dog X, madali na mahanap. Pero dito sa project na to, gagawin namin ni paring Atoy na maging mas affordable para sa mga tao. Para yung mga dream builds nyo, yung projects na gusto nyo, mas maging abot kaya. And also maging available sa mga normal na tao. Hindi kagaya natin si Raulo. Alam mo, kami mga kami mga idol to na tawag sa amin, siguro may sayad. Pero hindi pa kami tapos dito. Marami pa lalabas sa Tamaro na iba-ibang itsura. So abangan nyo lang ang mga builds namin. So guys, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kaya na sabi ko, every day is a blessing. No negativity, and always remember, Jesus loves you. God bless. 여러분, 저희와 띠난하게 타세요. 아토의 헤드레스, 햇거로 필리핀 쿠폰제 장통.